Kabanata 651. Anong problema, Mr. Chance? Tanong ni Zaire sa mahinang boses. Nako, wala lang. Pumasok na tayo at tingnan natin. Sinundan pa ni Jared si Zaire sa loob ng bahay. Sa halip na makadama ng anumang espiritual na enerhiya doon. Nanatili siya. Nararamdaman ang makamulto na panginginig. Sa teknikal, kung ang mga Sabines ay talagang may Decamillennium Ginseng, malalaman ni Jared ang ginseng kahit na siya ay napakalayo. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Mayroong dalawang posibilidad para doon. Ang isa ay ang Decamillennium Ginseng ay hindi matatagpuan sa tirahan ng Sabine. Ang iba ay magiging na ang mga Sabine ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang Decamillennium Ginseng, nagkakalat sila ng peking balita. Ano man ang posibilidad, makikita ni Jared ang Decamillennium Ginseng kasama ang kanyang dalawa mata bago gumawa ng kahit ano. Kung hindi niya nakita ang bagay sa kanyang sarili, hindi siya sasang-ayon sa deal. Inakay ni Zaire si Jared at ang kasama sa sala. Bagaman marami sa mga tagapaglingkod ng pamilya Sabine ay sa paligid, walang pumihil sa kanila. In fact, tumango pa sila kay Zaire at binati. Ito ay maliwanag na, si Zaire ay isa sa mas madalas na bisita sa tirahan ng Sabine. Pagpasok sa sala, napansin ni Jared ang 6 na tao sa couch. Ang ilan ay nakasimangot habang humihit-hit ng sigarilyo, at ang ilan ay nakayuko sa pagmumuni-muni. May kasama pang babae, matubig na mata, parang kanina pa siya umiiyak. Sa sandaling iyon, napansin sila ng isang binata at mabilis na tumayo. Ginoo, Ryder, kailan ka dumating? Maupo ka muna, sabay taas ng ulo ng iba. Nang makita nilang si Zaire iyon ay mabilis silang tumayo. Para batiin siya ng may paggalang. Umupo, maupo, nagulat si Zaire. At mabilis siyang kumaway para maupo ang iba. Pagkatapos, lumingon siya sa binata at tanong, Ludovic, nabalitaan ko na nagkasakit ang tatay mo. Kaya nagmamadali akong pumunta. Kumusta siya? Si Zaire ay isang taong alam kung paano umikot ang mundo. Sa halip na banggitin ang Decamillennium Ginseng, tinanong niya muna ang tungkol sa kapakanan ng ulo ng pamilya Sabine. Si Ewan Sabine. Sa ganoong paraan, ito ay magiging mas madaling kausapin ang mga Sabines kapag napag-usapan nila ang tungkol sa Decamillennium Ginseng mamaya. Napabuntong hininga si Ludovic. Lahat kami ay nababalisa tungkol dito. Noong unang bumalik ang aking ama, bumuti ang kanyang kalagayan at lumala ng hindi sinasadya. Nakikilala niya minsan ang mga tao. Ngunit ngayon, wala na siya. Gumaganang isip. Hindi lamang siya nakikilala ng sinuman. Ngunit siya ay sumisigaw at kumagat sa iba. Bahagyang natigilan si Zaire dahil doon. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalubha ang kalagayan ni Ewan. Ano ang nangyayari? Bakit siya naging ganito? Bagamat narinig na ni Zaire si Eduardo na pinag-uusapan ito noon. Ang alam lang ni Eduardo ay ang mga piraso at piraso. Tanging ang mga Sabine lamang ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Ibinuka ni Ludovic ang kanyang mga labi. Ngunit sa huli, wala siyang masabi. Matapos ang isang buntong hininga, muli siyang umupo. Tahimik ang ibang Sabines, at ang iba ay humihikbi pa. Hindi mo ba siya dinala sa doktor? Tanong ni Zaire. Ginawa namin. Dinala namin siya sa lahat ng doktor na kaya namin. Walang ibang natitira. Sabi ng lahat meron lang siya. Wala pang 3 araw, sagot ng babae bago muling lumuha. Huwag kang umiyak. I'm sure we'll find a way around this. Pag-aaliw ni Zaire sa babae. Lumingon siya kay Jared. At sinabi sa mga Sabines. Sinadya kong inimbitahan si Mr. Chance mula sa hangganan sa aking paglalakbay pabalik dito. Oras. Si Mr. Chance ay isang kilalang miracle doctor. Kaya niyang gamutin ang kahit ano. Nang marinig ng mga Sabine na may dalang milagrong doktor si Zaire, napalingon silang lahat. Si Jared at ang dalawa pang nasa likod ni Zaire. Sa wakas, dama po ang tingin nila kay Tommy. Kung tutuusin, mas matanda si Tommy. At mas kapani-paniwalang sabihin iyon. Isa siyang miracle doctor.
Sa kabilang banda, si Jared ay isang binata na nasa early 20s. Walang gagawin. Isipin na siya ang himalang doktor. Nang mapagtanto ni Tommy na lahat ay nakatingin sa kanya. Tumaas ang mga goosebumps sa kanyang mga braso. At siya ay mabilis. Turo kay Jared. Ito si Mr. Chance. Siya ang miracle doctor. Nagulat ang mga Sabines nang marinig nilang sinabi ni Tommy na si Jared ang miracle doctor. Halos, agad na bumungad sa kanilang mga mata ang kawalan ng paniwala. Oo, siya si Mr. Chance. Maaaring bata pa siya, pero talagang doktor siya na gumagawa ng mga milagro. Pahayag ni Zaire. Noon lang medyo naniwala sa kanya ang mga Sabine. Ginoo, Ryder, kung siya ang miracle doctor, mangyaring dalhin siya upang makita ang aking ama. Hanggat kaya niya akong gamutin. Ama, tiyak na magpapasalamat ang mga Sabine sa kanya. Pagmamadali ni Ludovic kay Zaire. Hindi kailanman mangangahas si Zaire na gumawa ng anumang desisyon sa ngalan ni Jared. Kaya nilinggan niya ang nakababatang lalaki at nagtanong, Mr. Chance, ano sa tingin mo? Kaya kong gamutin ang kanyang karamdaman. Ngunit linawin natin ang mga bagay bago ko siya gamutin. Panimula ni Jared. Oo. Let's make things clear to avoid any misunderstanding. Pagsang-ayon ni Zaire na tumango. Sabihin mo sa akin. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Ludovic. Si Jared ay dumating dito mula sa loob ng hangganan. Walang katangahan para sa kanya ang gustong magsalita. Tungkol sa presyo bago ang paggamot. At ang mga Sabine ay hindi mga ganid. Ayoko ng pera. Umiling si Jared. Kaya kung pagalingin ang iyong ama. Ngunit kailangan mong isumpa iyon. Ibebenta mo lang sa akin ang Decamillennium Ginseng. At kailangan ko munang tingnan ito. Sa sandaling lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Jared. Natigilan ang mga Sabine. Kasabay nito, ang kay Ludovic, nagdilim ang ekspresyon. Kaya nandito ka para sa Decamillennium Ginseng. Mr. Ryder, ano ang nangyayari? Kung ikaw, gusto ng Decamillennium Ginseng, kung gaano kalapit ang aming mga pamilya, ibebenta namin ito sa iyo kung mapagkasunduan namin. Presyo, ngunit nagdala ka ng di umano'y milagrong doktor upang gamutin ang aking ama at ngayon ay pinagbabantaan mo kami. Kasama nitong doktor, hindi mo ba naisip na lumalagpas ka na sa linya? Mabilis na paliwanag ni Zaire. You've misunderstood me. Talagang nandito si Mr. Chance para sa Decamillennium Ginseng. Pero isa rin siyang miracle doctor na kayang gamutin ang sakit ng tatay mo. Hindi kita tinatakot. Kanya, ang pamilyang Ryder ay hindi hihingi ng Decamillennium Ginseng. Kung tutuusin, paano ko naman maiisip? Nakakakuha ng gusto ni Mr. Chance. Gusto ko lang tingnan ito at bilhin ang iyong Decamillennium Ginseng. Para namang hindi ako magbabayad. Pataas. Ito ay nagbebenta ng lahat ng parehong. Hanggat ibinebenta mo sa akin ang Decamillennium Ginseng. Masisiguro kong ang iyong ligtas at maayos ang ama. Sabi ni Jared kay Ludovic. Natagpuan ni Ludovic ang kahulugan sa mga salita ni Jared. Nakipagdeal pa rin ito kahit kanino niya ito ibinenta. Lahat ng kailangan niya. Siguraduhin na maaari silang magkasundo sa isang presyo. Bukod dito, napagaling pa ni Jared ang kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, tumango si Ludovic at sinabing, sige, gamutin mo muna ang tatay ko. At isinusumpa ko, ibenta sa iyo ang Decamillennium Ginseng. Gusto ko munang tingnan ang item. Hindi naramdaman ni Jared ang presensya ng Decamillennium Ginseng sa tirahan ng Sabine. Kaya kinailangan niyang, tignan mo muna, kung tutuusin. Kanino niya isusumbong kung nagsisinungaling pala ang mga Sabine? Sa kanya, nang marinig na gusto munang tingnan ni Jared ang item. Tumahimik si Ludovic at kumunat ang noo. Parang siya, may pinag-iisipan. Si Ludovic, titingnan lang niya. Hindi naman kasi masisira ang isang bahagi nito dahil lang sa kanya. Tiningnan ito. Ang hiling ni Mr. Chance ay hindi masyadong makatwiran, pangungumbinsi ni Zaire. Gayunpaman, tahimik pa rin si Ludovic. At gayon din ang iba pang Sabines. Ludovic,
Mangyaring huwag sabihin sa akin na wala ka talagang Decamillennium ginseng. Sabi ni Zaire. Hindi, Mr. Ryder. Tiyak na mayroon tayong Decamillennium ginseng. Pero ang ginseng. Nang sasabihin sa kanila ni Ludovic ang dahilan. Isang nasasabik na tinig ang naglakbay sa kanilang mga tainga. Ludo, meron na ako. Nagawang imbitahan ng director ng Angelwood General Hospital para gamutin si Ewan. Magiging maayos si Ewan ngayon. Lumingon ang mga tao sa tinig at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinutulungan ng isang matingkad na lalaki sa loob. Bahay. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay ang nakababatang kapatid ni Ewan. Si Fraser. Ang matanda na ang uban ay ang direktor ng Angelwood General Hospital, Stig Jeppesen. Nang makita ng mga sabin na dumating na si Stig, mabilis silang tumayo para salubungin siya sa pangunahing upuan. Tuluyan na nilang nakalimutan si Jared. Pagkatapos ng lahat, sa una ay naghinala sila tungkol sa pagkakakilanlan ni Jared. Bilang isang himalang doktor, dahil napakabata pa niya. Sa kabilang banda, si Stig ay isang kilalang miracle doctor. Sa hilagang silangan. Gayunpaman, bilang siya ay matanda, siya ay tumigil sa pagkuha ng mga pasyente pagkatapos ng kanyang pagre-retiro hindi alintana kung magkano ang inalok ng ibang partido. May nag-alok pa sa kanya ng 100 milyon para kumuha ng pasyente. Ngunit ginawa niya. Tinanggihan din ito. Kaya, sa wakas ay muling nakakita ng pag-asa ang mga Sabines nang makita nilang nagawang kumbansihin ni Fraser. Stig na kunin ang kaso. Matapos suriin ang mga Sabines ng buong pagmamalaki. Sinabi ni Stig, Fraser, ipinangako ko na gagamutin ko ang iyong kapatid. Kaya sana, hindi mo makakalimutan ang pangako mo sa akin. If you dare lie to me, remember that it is still madali para sa akin na crush ka sa kabila ng edad ko. Si Dr. Jeppesen, talagang tutuperin ko ang aking salita. Kapag nagamot mo na ang kapatid ko, dadalhin kita para makita ang Decamillennium ginseng kaagad. Kung interesado ka dito, ibebenta namin ito sa iyo. Mabilis na Fraser, garantisadong. Tulad ng nangyari, naroon din si Stig para sa Decamillennium ginseng. Si Dr. Jeppesen, basta't matrato mo ang tatay ko. Papayag kami sa kahit anong terms. Pagmamadali ni Ludovic, lahat sila ay umaasa kay Stig. Kung walang magawa si Stig, sigurado sila na ang iba ay wala ring magagawa. Matapos marinig ang pangako ng mga Sabine, tumango si Stig bilang kasiyahan. Ludovic, nauna kami. Magagawa rin ni Mr. Chance ang iyong ama. Paano mo maipapangako ito sa isang tao? Iba ngayon. Nalungkot si Zaire nang makita niyang ipinangako ng mga Sabine ang Decamillennium ginseng kay Stig. Sumulyap kay Zaire. Humihingi ng tawad si Ludovic. Mr. Ryder, hindi namin alam kung sino ang lalaking ito. Kaya kami, hindi siya mapagkakatiwalaan. Si Dr. Jeppesen, sa kabilang banda, ay isang sikat na miracle doctor sa rehiyon. Sigurado ako, narinig mo na rin ang pangalan niya. Siyempre kailangan nating hayaan si Dr. Jeppesen na magkaroon nito. Nang may sasabihin pa sana si Zaire ay pinigilan siya ni Jared. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Sa kanila, walang makakagamot sa sakit ng padre de pamilya kundi ako. Kaya walang masama kung hayaan siyang sumubok. Alam ni Jared na walang sakit si Ewan. Ang kanyang mga sintomas, upang ibuod, ay hysteria, hindi isang bagay na nalulunasan sa gamot. Nang marinig iyon, si Stig, na nakaupo sa sopa, ay tinapunan ng malamig na tingin si Jared. Parang nasa kanya si Jared. 20s, ngunit siya ay tunog mayabang. Na kung saan ay isang halatang senyales na hindi niya masyadong iniisip ang tungkol sa kanya. Bata ka pa pero mayabang. Ilang dekada na akong doktor. Hindi ka pa ipinanganak noong ako. Nagsimulang mag-diagnose ng mga pasyente. Siniko ni Stig si Jared. Anak, saan ka nanggaling? How dare you say such conceited things in front of Dr. Jeppesen? Huwag. Alam mo na si Dr.
Jeppesen ay isang sikat na miracle doctor sa Hilagang Silangan na rehiyon. Walang hindi niya kaya. Lunas. Kung hindi ito mapapagaling ni Dr. Jeppesen, walang sino man ang makakagagamot nito. Naiinis na sabi ni Fraser habang pinag-aaralan si Jared. Talaga, wala pa akong narinig na anumang bagay na hindi kayang pagalingin ni Dr. Jeppesen. Ikaw ay bata pa. Ano ang alam mo? Mas mabuti kung tumabi ka at gagawa ka ng paraan para sa iba. Lahat ng Sabines ay nanunuya kay Jared. Kung tutuusin, wala silang mapapala kung papagalitin ni Jared si Stig. Sinong magpapagamot kay ewan kung si Stig? Iniwan sa galit. Ano ang alam mo? Si Mr. Chance ay hindi lamang bihasa sa medikal na kaalaman. Ngunit maaari pa rin siyang gumawa. Mga table task. Huwag ikumpara si Mr. Chance sa mga normal na doktor. Nagpanik si Zaire nang makitang todo ang bastos ng mga Sabine kay Jared. Zaire, naiintindihan ko ang iyong mabuting hangarin. Ngunit pakisuyo lamang na ilayo ang iyong milagrong doktor. Tayo na ngayon. Kalmado kasama si Dr. Jeppesen dito. Hindi na kailangang magpatingin si Ewan sa isang hindi kapani-pani walang miracle doctor tulad ng yung dinala mo. Hindi man lang itinago ni Fraser ang kanyang intensyon na hilingin na umalis si Zaire. Galit na galit si Zaire. Gayunpaman, kahit na siya ay galit, hindi siya maaaring umalis, dahil nandoon siya upang bumili ng Decamillennium Ginseng kasama si Jared. Nang makitang kapwa tahimik sina Jared at Zaire, ikinaway ni Stig ang kanyang mga kamay at sinabi kay Fraser, "Sige, lahat, tama. Pag-usapan muna natin ang mga sintomas ng kapatid mo." Dahil doon, nagmamadaling sinabi ni Fraser kay Stig ang kalagayan ng kanyang kapatid. Nang marinig ang paglalarawan ni Fraser, nagsalubong ang kilay ni Stig. "Mukhang walang sakit ang kapatid mo. Parang hysteria. May masamang nangyari sa kanya." Sinuri ni Stig. Nataranta ang mga Sabine nang marinig iyon mula kay Stig. Bagamat mayaman ang pamilya Sabine, ang mga Sabine ay mga ordinaryong tao lamang na paminsan-minsan ay nakakarinig isang kwento o dalawa tungkol sa supernatural na mundo. Hindi pa sila personal na nasangkot sa isa. Kaya, sila, tumalon sa takot nang marinig ang pagsusuri ni Stig. Gayunpaman, hindi sila maaaring tumanggi na maniwala sa kanyang mga salita, sapagkat siya ay isang taong kilala sa kanyang tumpak na pagsusuri. Mabilis na tanong ni Fraser. "Dr. Jeppesen, kung gayon, maliligtas pa ba ang kapatid ko?" "Siyempre kaya niya. Nandito ako. At kaya ko pang gamutin ang hysteria." "Be at ease," confident na sabi ni Stig sa kanila. Sa wakas, ang puso ng mga Sabines ay bumaba mula sa kanilang mga lalamunan pabalik sa kanilang mga dibdib. Gulat na napatingin si Jared kay Stig. Hindi niya akalain na malalaman ng matandang lalaki iyon. Hysteria at pag-aari, nangisda si Stig ng isang maliit at napakagandang kaban. May itim, bilog na tableta na kasing laki ng hinlalaki sa loob. Sa sandaling nakita ni Zaire ang tableta, nagliwanag ang kanyang mga mata. Dahil ito ay masyadong pamilyar. Ang kahoy nakabang dati. Imbak ang tableta ay malinaw naman na isang bagay na ginawa ni Stig upang mag-imbak ng mga nagpapasiglang tableta. At ang itim. Ang tableta sa mga kamay ni Stig ay ang nagpapasiglang tableta. Napangiti si Jared sa katahimikan nang makitang inilabas ni Stig ang pampasiglang tableta. "Ano ito, Dr. Jeppesen?" Nalilitong tanong ni Fraser. Humakbang ang iba pang Sabines para pag-aralan din ang tableta sa mga kamay ni Stig. Nang mapansin ang kakaibang mga tingin sa kanilang mga mukha, buong pagmamalaking sinabi ni Stig, "Ito ay isang nagpapasiglang tableta. Ito ay kilala para sa kanyang nakapagpapasigla at nakapagpapalakas ng kalusugan ng mga katangian. Gumastos ako ng milyon-milyon at gumawa ng maraming string para makuha ito. Mahimalang tableta mula sa loob ng hangganan. Gayunpaman, ito lamang ang mayroon ako. Kung hindi para sa iyo. Decamillennium Ginseng. Nag-aatubili akong ipakita ito sa sinuman. Kapag kinuha ito ni Mr. Sabine, Pio, babalik siya sa katinoan niya. Si Stig ay lubos na nagtitiwala. At ang mga Sabine ay tumango.
Medyo nalilito, habang sila ay nakikinig sa kanya. Nang matapos si Stig sa kanyang paliwanag, nanlaki ang mga mata ni Zaire. Siya ang nagbenta ng tabletang iyon. At siya ang nagdisenyo ng packaging. Gayunpaman, hindi niya ito naibenta ng milyon-milyon. Para sabihin ni Stig ang mga ganoong bagay sa harap ni Jared ay nangangahulugan na si Stig ay nagpapahiwatig na si Zaire ay nagnakaw mula sa Jared. Pagkatapos ng lahat, si Jared ang gumawa ng nagpapasiglang tableta. Inabot lang niya kay Zaire at Zeke. Ibenta ito para sa kanya sa isang itinakdang presyo. Bukod dito, ang perang ibinigay kay Jared na kinita mula sa mga benta ay nakatakda na rin. Walang paraan na matutuwa si Jared kung paano nila siya binigyan ng napakaliit na halaga ng pera. Sa kabila ng pagbebenta ng mga table tasks para sa milyon-milyong bawat isa. Agad na tumulo ang pawis sa noo ni Zaire. Mabilis niyang nilingon si Jared. Gustong magpaliwanag. Ang huli, ngunit binigyan siya ng tingin ni Jared na nagpatigil sa kanya. Sigurado si Jared na hindi mangangahas si Zaire magbulsa ng pera para sa kanyang sarili. Kaya kinailangang manloko ni Stig. Higit pa rito, si Jared mismo ay hindi alam na ang kanyang nakapagpapasiglang mga table tasks ay makakapagpagaling ng hysteria. Nagsisinungaling si Stig sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Bagamat ang nakapagpapasiglang mga table tasks ay nakapagpapasigla sa isang tao at nagpapalakas ng kanilang katawan. Sila, hindi mapipilit ang isang espiritu na lumabas sa katawan ng tao. Gayunpaman, hindi agad inilantad ni Jared si Stig. Maghihintay siya, gusto niyang maghintay hanggang sa Stig ay gumawa ng isang tanga sa kanyang sarili. Kapag napagtanto ng mga sabi na walang silbi si Stig, natural silang darating para humingi ng tulong sa kanya. Alam kong ano ang ibig sabihin ni Stig. Agad na sinabi ni Fraser, Dr. Jeppesen, ang pamilya Sabin ang magiging isa. Pasanin ang gastos ng tableta. Hindi ka namin matitiis. Ginoo, Fraser, masyado kang magalang. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ito ay ilang milyon lamang. Hindi ito marami. Ngumiti si Stig at iwinagayway ang kanyang kamay bago ibigay kay Ludovic ang pampasiglang tableta. Ibigay mo sa tatay mo. Ako ay, siguradong gagaling siya agad. Labis na nagpasalamat si Ludovic sa kanya bago maingat na ininom ang tableta mula sa kanya. Pagkatapos, sumugod siya sa likod ng ang bahay. Sabik na naghihintay ang mga Sabines. Umaasa na magiging kapaki-pakinabang ang pampasiglang tableta. Makalipas ang 12-dosenang minuto, tumakbo pabalik si Ludovic, na nakangisi. Ludo, kumusta ang tatay mo? Tanong ng nanay ni Ludovic. Nay, talagang gumagana ang revitalizing pill ni Dr. Jeppesen. Pagkatapos kumain ni Dad ay hindi na siya sumigaw at tumawag pa. Pangalan ko, makikilala na niya ako ngayon. Bulalas ni Ludovic. Ganoon ba? Iyan ay magandang balita. Kailangan ko siyang makita ngayon. Sabi ng ina ni Ludovic bago tumalikod. Kwarto ni Ewan. Pinigilan ni Ludovic ang kanyang ina. Nay, saglit lang gising si Dad bago siya natulog. Ito ay, walang kwenta kahit pumunta ka sa kanya. Si Dr. Jeppesen. Nakatulog ulit si Ewan. Anong problema? Naguguluhang tanong ni Fraser. Ginoo, si Sabine ay may kapansanan sa pag-iisip ng ilang sandali. At ang kanyang katawan ay kontrolado ng ibang nilalang. Mayroon siya, overexert ang sarili. Ngayong bumalik na siya sa katinoan. Siguradong pagod na pagod siya kaya wala lang. Hindi pangkaraniwan para sa kanya na nakatulog. Paliwanag ni Stig. Nang marinig iyon, tumango ang mga Sabines bilang pag-unawa. Ang paggalang na mayroon sila para sa kanya ay lumalaki ng husto. Ginoo, Fraser, nagamot ko na ang sakit ng iyong kapatid. Kaya sa tingin ko ay oras na para akain mo ako sa Decamillennium Ginseng, sabi ni Stig. Ibinuka ni Fraser ang kanyang bibig. Ngunit nang tumingin siya kina Jared at Zaire ay muli niyang isinara iyon. Pagkaraan ng ilang sandali nang nag-aalangan, sinabi niya kay Zaire, Zaire, dapat naging mabuting host kami sa iyo dahil dumating ka sa lahat ng daan patungo sa tirahan ng Sabine mula sa loob ng hangganan.
Gayunpaman, ngayon ay hindi masyadong magandang araw. Pakiusap, Zaire, ilabas mo ang mga tauhan mo. Talagang pupunta ako sa iyo sa ibang araw para i-treat ka sa isang pagkain. Maliwanag. Hinihiling ni Fraser si Zaire na umalis. Ngunit hindi niya maaaring hilingin sa kanya na gawin ito ng direkta. Ang mga salita ni Fraser ay nagpahiya kay Zaire. Ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, mayroon si Fraser. Naging magalang sa kanya. Hindi naman siguro siya makatanggi na umalis. Walang magawa. Tumingin si Zaire kay Jared. Umaasang mauunawaan kung ano ang iniisip ng binata tungkol dito. Sa tingin mo ba ay gumaling na ang kapatid mo? Tanong ni Jared kay Fraser. Ha? Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng pamangkin ko? Makikilala na siya ni Ewan. Siya lang. Natutulog. Buo ang tiwala ni Fraser kay Stig. Dahil matagal na niyang alam ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Stig. Ngumuso si Jared. Yung revitalizing pills, nakaka-revitalize ng isip ng tao. Pero supplement lang. Hindi pwede. Gamutin ang anumang bagay. Kahit na ang hysteria. At saka, kailan pa kaya milyon-milyon ang halaga ng pampasiglang tabletang ito? Bakit hindi ako? Alam ang tungkol dito. Binata, nagdududa ka ba sa mga kakayahan ng aking pampasiglang tableta? Agad namang nagalit si Stig sa sinabi ni Jared. Dahil ipinahihiwatig ni Jared na nagsinungaling siya tungkol sa presyo ng tableta. Nang mapansin ng mga sabin na halatang galit si Stig, mabilis na kinawayan ng mga sabin si Jared. Ano ba ang alam mo? Si Dr. Jeppesen ay isang doktor sa loob ng maraming taon. Paano kaya siya? Hindi alam kung ang isang nagpapasiglang tableta ay isang lunas. Talaga, hiniling ni Dr. Jeppesen sa kanyang kaibigan na bilhin ang pampasiglang tabletang ito para sa kanya. Paanong hindi niya alam? Magkano ang nagastos niya para dito? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan dito. Boy, pinatunog mo na parang ikaw ang gumawa ng pampasiglang tableta. Binomba ng mga sabin si Jared ng kanilang mga pahayag. At walang pakialam na ikinahihiya nila si Zaire. Bata, huwag mong isipin na ang mga sabin ay kailangang maging magalang sa iyo dahil lang kay Zaire. Iniimbitahan kita dito. Isa ka man o hindi isang uri ng milagrong doktor mula sa loob ng hangganan. Mayroon ka, walang karapatang tanungin si Dr. Jeppesen dito. Naiiritang sabi ni Fraser, kung hindi dahil kay Zaire. Matagal na niyang pinalaya si Jared. Para sa kanya, si Jared ay isang bata lamang na. Walang alam at puno lamang ng mainit na hangin. Kahit na pinagtatawanan siya ng lahat, hindi naman galit si Jared. Siya ay dumating para sa Decamillennium. Ginseng. Kaya hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita ang ginseng mismo. Tama iyan. Ako ang gumawa ng revitalizing pill. Ang isang pangungusap na iyon mula kay Jared ay nagpatigil sa mga sabin sa gulat. Sa sumunod na segundo, lahat sila ay nagtawanan habang nakatingin kay Jared ng panunuya. May panunuya pa sa mukha si Stig. I can't believe you have the guts to proud about that despite iyong murang edad. Narinig ko na ang nakapagpapasiglang pil na ito ay nilikha ng isang master crafter sa loob ng mga hangganan. At ang master crafter na ito ay kailangang may kaalaman tungkol sa mga medikal na bagay. Paano na master crafter maging isang katulad mo? Natatakot ako na hindi mo man lang mapangalanan kung ano ang nasa nakapagpapasiglang pil na ito. Maaari ko siyang suportahan dito. Si Mr. Chance talaga ang gumawa ng tabletang ito. At ako ang gumawa. Ibinenta ang mga nagpapasiglang table tas sa mga packaging na ito. Kung titingnan mo ang kanang sulok sa ibaba ng kahon, makikita mo, ang aming pangalan Golden Birch Herbs. Hindi na nakatiis. Nagsalita si Zaire para patunayan na si Jared ang gumawa ng revitalizing tableta. Nagmamadaling kinuha ni Fraser ang magarbong kahon at tiningnan ito. Sa katunayan, ang mga salita Golden Birch Herbs ay makikita sa kanang sulok sa ibaba ng kahon. Alam ng mga sabins na si Zaire ay may negosyong halamang gamot sa Yeringham at may tindahan na pinangalanang Golden Birch. Mga halamang gamot doon. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay siya pala ang nagbenta ng pampasiglang tableta.
Pag-aari ni Stig. Zaire. Bagamat may nakasulat na Golden Birch Herbs dito, narinig ko na maraming tindahan na may pangalang Golden Birch Herbs sa loob ng hangganan. Gayunpaman, hindi nang ahas si Fraser na maniwala na ang Golden Birch Herbs ni Zaire ay maaaring magbenta ng isang tableta na nagkakahalaga ng milyon-milyong bawat isa. Pagkatapos, lahat, kailangan muna niyang magkaroon ng isang tiyak na halaga ng kapangyarihan sa pananalapi. Bagaman maraming Golden Birch Herbs sa paligid, iisa lang ang Golden Birch Herbs sa Yerringham. At ito ay akin. Maaari mong tanungin si Dr. Jeppesen kung binili niya ito kay Yerringham. Nakangiting sabi ni Zaire. Kaagad, lumingon si Fraser kay Stig. At nakita niya na ang huli ay may pagtataka sa kanyang mukha at nakatitig kay Zaire. Ikaw si Zaire Ryder ng Golden Birch Herbs. Tumango si Zaire. Tama iyan. Ako si Zaire Ryder ng Golden Birch Herbs ni Yerringham. Sa sobrang saya, humakbang si Stig para makipagkamay kay Zaire. Ginoo, Ryder, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Nabalitaan ko lang sa kaibigan ko na taga-Hilagang Silangan ka rin. Pero hindi pa kita nakikita. Sa personal, sa katunayan, hiniling ko sa aking kaibigan na bilhin itong pampasiglang tableta mula sa Golden Birch ng Yerringham. Mga halamang gamot, marami rin ang sumusubok na bilhin ito. Ngunit wala silang mahanap na paraan para mabili ito. Hindi ka taka-taka. Ang mga nagpapasiglang tabletas ay nagbebenta tulad ng mga hotcake. Pagkatapos ng lahat, si Jared ay maaari lamang gumawa ng isang tiyak. Dami nila. Bagamat ang mga halamang gamot na ginamit sa paggawa ng mga tabletas ay mga normal na halamang gamot. Si Jared ay wala oras upang makagawa ng mga ito ng PAL-AGN. Higit pa rito, walang paraan na mag-aaksaya siya ng labis sa kanya. Espiritual na enerhiya para lamang malikha ang nakapagpapasiglang mga tabletas. Si Dr. Jeppesen. May gusto akong linawin ngayon. Ang mga nagpapasiglang tabletas ay hindi kailanman naibenta ng milyon-milyon. Kaya, paano mo nabili ang isa sa halagang milyon-milyon? Nais ni Zaire na tanungin si Stig doon at pagkatapos ay dahil gusto niyang linisin ang kanyang pangalan sa harap ni Jared. Ayaw niyang hindi maintindihan ni Jared ang sitwasyon. Ay, isang nakakainis na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Stig. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Zaire. Pagkatapos ng lahat, siya, hindi posibleng aminin na nagsinungaling siya tungkol sa presyo nito. Nang makita ang hitsura sa mukha ni Stig, mabilis na namagitan si Ludovic. Mr. Ryder, ang kaibigan ni Dr. Jeppesen ay dapat mayroon. Niloko siya, bagamat hindi mo ibinenta ang pampasiglang mga tabletas sa mataas na presyo. Marahil ay sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Kung hindi, sa wakas ay nagkaroon ng dahilan. Mabilis na tumango si Stig at idinagdag. Oo, malamang na nagsinungaling sa akin ang kaibigan ko. Aayusin ko na ang score sa kanya kapag may oras ako. Sa pagkakataong iyon ay wala nang masabi si Zaire. Ginoo, Ryder, ginawa ba talaga ni Mr. Chance itong pil na ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Ludovic. Dahil si Zaire ang nagbenta ng tableta. Tiyak na alam niya kung saan nanggaling ang tableta. Siyempre, natatakot ako na walang ibang tao sa mundong ito kundi si Mr. Chance ang makakagawa nitong mga pampasiglang tabletas. Tumango si Zaire. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam kay Jared ng kaunting kahihiyan at alangan dahil ang mga tabletas na nagpapasigla ay ang pinaka pangunahing mga tabletas. Sa madaling salita, ang sino mang naglilinang ng enerhiya ay madaling makagawa ng mga tabletang iyon. Ginoo, Ryder, alam ko na ang mga pill crafting techniques ay hindi mamaster ng magdamag. Kamukha nitong binata, nasa 20s na siya, hindi ko akalain na makakagawa siya ng pildores gaya ng pampasiglang tableta kahit na nagsimula siyang mag-practice. Ang kanyang kakayahan sa sinapupunan ng kanyang ina. Bagamat si Zaire ang nagbenta ng mga nakapagpapasiglang tabletas, tumanggi si Stig na maniwala na kayang gumawa si Jared. Ang mga tabletang iyon, masyadong bata si Jared, at binata lang siya ni Stig. Ako rin.
Hindi naniniwala na ang isang kabataang tulad niya ay talagang makakabisado ng mga medikal na kasanayan sa kanyang edad. Kung mag-isa, craft pills, tulad ni Stig, hindi naniniwala si Fraser na kaya ni Jared na gumawa ng mga table tasks ng ganoon ka-Jose. Isusulat ko ngayon ang formula para sa tableta. At makukuha mo ang mga halamang gamot ayon sa listahan. Gagawa ako ng isa sa lugar. Dahil ayaw niyang mag-aksaya pa ng limitadong oras niya sa kanila. Naisip ni Jared na gawing tama ang tableta. Malayo upang sila ay makumbinsi. Mas mabuti iyon. Kalahati. Nagningning ang mga mata ni Stig. Nasa sabik siyang masaksihan ang proseso ng paggawa ng mga nagpapasiglang table task. Sa sandaling natuto siya, tungkol sa formula at sa proseso ng paggawa. Sigurado siyang magagawa rin niya ang mga nagpapasiglang table task. Nang isulat ni Jared ang formula, mabilis na nagpadala si Ludovic ng isang tao upang kunin ang mga halamang gamot. Nagkaroon ng higit sa 1 dosenang mga halamang gamot sa kabuuan. At lahat ay handa na sa isang kisap mata. Dahil ang mga ito ay mga normal na halamang gamot lamang, na maaaring matagpuan sa anumang parmasya. Bata, nandito na ang mga halamang gamot. Paano mo ito gagawin? Kung kailangan mong magtimpla nito, matutulungan kita. Labas. Gustong tulungan ni Stig si Jared dahil sa ganoong paraan. Matututo siya kung paano gawin ang mga table tasks ng hands-on. Ayos lang. Ang aking mga table tasks ay hindi kailangan ng paggawa ng serbesa. Biglang binaluktot ni Jared ang kanyang daliri habang nagsasalita. At nagsimulang sumayaw ang berdeng apoy sa dulo ng kanyang daliri. Nagulat ang lahat nang magsimula silang magtaka kung si Jared ay gumagawa ng mga magic trick. Lahat sila ay ordinaryo, mga tao. Ang tanging pagkakataon na nakakita sila ng apoy sa daliri ng isang tao ay noong ang mago sa entablado. Pinitik ang kanilang mga daliri. Ang apoy sa dulo ng daliri ni Jared ay lalong lumiwanag na nagdulot ng temperatura sa sala. Bumangon. Tahimik na nakatingin ang lahat sa paligid niya. Gustong malaman kung paano ginawa ni Jared ang kanyang mga table task. Maging sina Tommy at Phoenix ay nakatutok sa kanya. Kahit na alam nila ang tungkol sa mga kakayahan ni Jared. Mayroon sila. Hindi ko pa nakitang gumawa ng tableta si Jared. Inihagis ni Jared ang apoy sa dulo ng kanyang daliri sa mga halamang gamot. Agad, pinalibutan ng berdeng apoy at sinindihan ang mga halamang gamot sa apoy. Iniiwasan ang lahat ng bagay sa paligid nito. Ang apoy ay talagang espiritual na enerhiya ni Jared. Sa makatuwid, hindi ito maaaring magsindi ng anumang bagay. Apoy. Dahil si Jared ang may kontrol dito. Ang mga tao ay nanunood ng may dilat na mga mata habang ang mga halamang gamot ay nagninangas at lumiliwanag hanggang sa sila ay napapaligiran ng isang saplot ng puting usok. Nang mawala ang usok, laking gulat ng mga tao nang makita nila si A. Nagpapasiglang tableta na nakalatag kung saan naroon ang mga halamang gamot. Ayan yon. Tanong ni Stig. Ang kanyang mga mata ay mas dilat kaysa sa mga platito habang ang kanyang panga ay nakalaylay. Pagkatapos ay tumakbo siya para kunin ang tableta sa sahig. Matapos tingnan at amuyin para masigurado kung totoo nga. Ang revitalizing pill. Na-freeze siya sa pwesto. Halos agad-agad. Ang mga tao ay tumingin kay Jared na tila sila ay nakatingin sa isang Diyos. Ordinaryo lang sila noon. Tao. Kaya hindi pa sila nakakita ng ganoon sa kanilang buhay. Maging sina Tommy at Phoenix, na hindi pa nakakita ng sino mang gumawa ng mga table tasks sa ganitong paraan. Ay nagulat sa eksena. Sa sandaling iyon, pumulupot ang mga labi ni Jared. Sa totoo lang, hindi niya ginawa ang mga nagpapasiglang table task sa ganitong paraan wala. Paraan na gagawin niya ang mga ito isa-isa. Gayunpaman, ginagawa lamang niya iyon upang mataranta ang mga sabin upang sila ay hindi na maglakas loob na tanungin siya. Naniniwala ka na ba ngayon na ako ang gumawa ng mga nakapagpapasiglang tabletang ito? Tanong ni Jared. Oo naman, nauutol na sabi ni Stig. Nais niyang palihim na matuto ng isa o dalawa. Ngunit natanto niyang imposible para sa kanya na matuto. Kahit ano mula doon. Tulad ni Stig, ang mga sabin ay napuno ng awkwardness habang sila ay tuyong tumawa. Zaire,
Dapat sinabi mo sa amin kanina na si Mr. Chance ay napakatalino, sabi ni Fraser kay Zaire. Ako nga, pero hindi ka naniwala sa akin. Sagot ni Zaire. Nagkibit balikat, kaya mas naging awkward si Fraser. Sinabi sa kanila ni Zaire sa simula pa lang na si Jared ay isang himala. Doktor. Ngunit lahat sila ay nag-aalinlangan sa kanyang mga salita at tumanggi pa silang maniwala na si Jared ang isa na gumawa ng revitalizing pill. Gayunpaman, napatunayang mali sila ngayon. Ginoo. Chance, kung ikaw ang gumawa ng mga revitalizing pills na yan, bakit biglang naging matino ang tatay ko? Sa kabila ng pagsasabi mo sa amin na ang pampasiglang tableta ay hindi gamot para sa kanya. Tanong ni Ludovic kay Jared. Walang sakit ang iyong ama. May hysteria lang siya. Sa madaling salita, napossess na siya. Habang ang nagpapasiglang tableta, kayang buhayin ang isip ng isang tao. Hindi nito kayang gamutin ang hysteria. Sa makatuwid, ang iyong ama ay hindi gumaling. Ang dahilan niya, ang matino at makilala ka ay nagkataon lamang. Paliwanag ni Jared. Sakto nang lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw mula sa likod ng bahay. Tapos, sila, narinig ang hiyawan ng mga katulong. Bago sila natauhan, isang medyo may edad na lalaki na nakapijama, na may magulo na buhok ay sumugod na palabas. Tatay, sigaw ni Ludovic sa medyo may edad na. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay ang pinuno ng pamilya Sabin. Si Ewan Sabin. Kayong mga hanggal na lalaki ay ginagambala ang aking kapayapaan at sinusubukang nakawin ang aking mahiwagang bagay. Papatayin ko lahat. Ikaw. Umungol si Ewan. Nakasimangot. Habang sumisigaw si Ewan, dumaan ang malamulto na panginginig sa sala, na nagpababa ng temperatura. Dahil sa takot, sinubukan ng mga Sabin na tumakas. Gayunpaman, nakuha lamang nila ang dalawa. Hakbang bago sinarado ng hangin ang pinto. Isang lamig ang damaloy sa gulugod ni Fraser. At nagtanong siya sa nanginginig na boses. Sino ka? Hindi namin alam. Kung paano ka namin nag-ambala. Basta't palayain mo kami. Tiyak na sasambahin ka ng pamilya Sabin at magbabayad. Ang aming handog sa iyo. Si Stig ay nakasimangot, at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Bagamat nakakita siya ng mga pasyenteng may hysteria sa nakaraan. Hindi pa siya nakakita ng isang nakakatakot. Hahaha, sambahin mo ako. Wala kang karapatan. Humagalpak ng tawa si Ewan. Biglang may lumabas na itim na ulap sa nakabukan niyang bibig. Ang buong kwarto, naging kasing dilim ng gabi, na nagpahiyaw sa mga tao sa takot. Si Tommy at Phoenix ay galit na galit din sa takot. Ngunit inilabas nila ang kanilang sandata at tumayo ng malapit. Sa tabi ni Jared. Matagal nang nagtago si Zaire sa likod ni Jared. Tulong! Tulong! Tili ng ilan sa mga Sabin na hindi na nakatiis. Kung ayaw mong mamatay, tumayo ka sa likod ko. Ang boses ni Jared ng sandaling iyon. Sa sumunod na segundo, nawala ang madilim na ambon sa silid. Noon lang napagtanto ng mga tao na sinipsip ni Jared ang lahat ng itim na ambon sa kanyang tiyan. Dumbstruck, tinitigan nila si Jared na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Hindi ba kayo lalapit? Lahat ba kayo may death wish? Malamig na sabi ni Jared sa Sabines, na lahat ay nakaugat sa kanilang mga lugar. Nang marinig ang paalala ni Jared, nanambalik ang mga Sabin sa kanilang katinoan at mabilis na nagmadaling magtago. Sa likod ni Jared, Mr. Chance, sino ito? Nauutol na sabi ni Fraser. Ha, isa lang itong espirito na hindi kayang panatilihin ang pisikal na anyo nito. It's nothing impressive. Pang-iinis ni Jared. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Ewan. How dare you mock me? You brat. Siguradong pagod ka na sa buhay. Biglang iwinagayway ni Ewan ang kanyang mga kamay. At ang makamulto na hangin ay sumugod sa kanila na parang mga talam. Masyado kang nagsasalita. Ginalaw-galaw ni Jared ang kanyang mga daliri. At kaagad, lumitaw ang asul na apoy sa lahat ng 10 dulo ng kanyang daliri. Sa pamamagitan ng isang alon. Ang apoy ay bumaril patungo kay Ewan at winasak ang kanyang makamulto na hangin.
Pagkatapos ay lumapag sila sa ewan. At nagsimulang sunugin siya. Tatay. Sinubukan ni Ludovic na tumakas nang makita niyang nagliliyab ang kanyang ama. Gayunpaman, pinigilan siya ni Fraser. Ludo, hindi mo na yan tatay. Huwag kang pumunta doon. Nag-iwas ng tingin ang mga Sabines. Hindi nang ahas na tumingin kay Ewan. Na sumisigaw habang ang asul na apoy. Sinunog siya. Ginoo, pagkakataon. Mr. Sabine. Siya. Bagamat alam ni Zaire na sinapian si Ewan at wala na sa sarili. Hindi pa rin siya nakakaupo. Ang kanyang mga kamay at pinagmamasdan si Ewan na nasusunog ng buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi masusunog ng apoy ang kanyang katawan. Sabi ni Jared sa kanya. Agad na napabuntong hininga ang mga Sabine sa kanyang paliwanag. Ang apoy ay nag-aapoy sa loob ng 10 minuto. At ang mga hiyawan ni Ewan ay nagtagal din. Hindi ka ba lalabas? Gusto mo bang gumamit ako ng totoong apoy para sirain ka? Jared. Tanong. Nang makitang tumanggi ang multo na lumabas sa Ewan. Bat, maghintay ka lang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang itim na ulap sa itaas ng ulo ni Ewan bago ito naging anyo ng isang lalaki. Malabo nilang nakitang sira na ang damit ng lalaki. Gayunpaman, mukhang mabangis ang lalaki. At, nakita nila ang kanyang mga pangil. Dahil sa itsura niyang iyon, nawala ng malay ang ilan sa mga Sabine sa takot. Maging si Fraser ay tumalon at bumagsak sa kanyang ilalim. Hindi makapagbitaw ng kahit isang salita. Nang makita ni Jared na wala na sa katawan ni Ewan ang multo. Bumuo siya ng pulang bola ng apoy sa kanyang palad. Baka sa mukha ng multo ang takot. Kaagad, nag-transform ito sa isang bulk zone ng hangin at tumakas sa pamamagitan ng bintana matapos itong buksan. Sa halip na sumugod dito, binawi ni Jared ang kanyang espiritual na enerhiya at tumingin kay Ewan. Na nasa lupa, sa kanya tinapik ang noo ni Ewan. Nanginginig ang katawan ni Ewan. Ngunit maya-maya, tumahimik na naman ito. Mukhang nakatulog na siya. Bumalik ang katahimikan sa sala. Marami ang umihi sa kanilang pantalon dahil sa takot. At dali-dali silang pumunta. Magpalat ng damit nang maging mapayapa muli ang lahat. Ginoo, Chance, kumusta ang tatay ko? May iligtas ba siya? Mabilis na tanong ni Ludovic. Huwag kang mag-alala. Okay na ang papa mo ngayon. Malapit na siyang gising. Sabi ni Jared. Salamat, Mr. Chance. Maraming salamat. Paulit-ulit na ipinahayag ni Ludovic ang kanyang pasasalamat. Naglakad si Stig patungo kay Jared na may paghanga at yumoko. Matagal na siyang nawala sa kanyang mapagmataas na kilos. Kanina, hindi ko alam na isa kang mag-e-craft. Naging bulag talaga ako. Pakiusap, Mr. Chance. Huwag mong kunin kung ano. Sabi ko sa puso. Ngumiti lang si Jared at hindi nagsalita. Nagulat siya na alam talaga ni Stig ang mag-e-craft. Ludovic, nailigtas ko ang iyong ama. Ipapakita mo ba sa akin ang Decamillennium Ginseng? Tanong ni Jared. Mukhang problemado si Ludovic habang sinulyapan niya si Fraser. Mabilis na sinabi ni Fraser. Mr. Malamang. Wala dito ang Decamillennium Ginseng. Alam kong wala dito. Saan iyon? Dalhin mo ako dito. Sabi ni Jared. Ito ay nag-aalangan na ungol ni Fraser. Hindi makapag-ugnay ng isang wastong pangungusap. Sasabihin mo ba sa akin na wala kang Decamillennium Ginseng? Sasabihin mo ba sa akin yan? Nagsisinungaling ka sa akin. Tanong ni Jared. Napatalon si Fraser sa kanyang tanong. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang mga kamay at sinabing, Hindi. Paano tayo? Posibleng may lakas ng loob na magsinungaling sa iyo. Mr. Chance. Mayroon kaming Decamillennium Ginseng. Ngunit kami, hindi ito inani. Nasa Black Blind Forest pa rin ito. Mr. Chance. I'm sure alam mo yung pag-extract ng ginseng. Nangangailangan ng kasanayan at karanasan. Ang pagsira sa anumang bahagi ng ginseng ay lubos na magpapababa ng halaga nito. Kaya naman tayo, hindi naglakas loob na ilabas ito. Iyon ay isang bagay na alam ni Jared. Ang ginseng ay hindi maaaring kunin ng sino mang random na tao. Para sa kanila, baka aksidenteng masira ito.
Ang pamilya Sabin ay hindi kasali sa larangan ng ginseng cultivation. Kaya ito ay makatwira na hindi sila ng ahas na anihin ito. Kung gayon, dalhin mo ako dito. Hindi rin alam ni Jared kung paano ito ilalabas. Ngunit kung ito ay talagang isang decamillennium ginseng, maaari niyang linangin sa tabi ng ginseng at kunin ang espiritual na enerhiya sa halip. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang mag-isip sa kung paano niya ito dapat anihin. Nang marinig iyon, balis ang iwinagayway ni Fraser ang kanyang mga kamay. Ginoo, malamang, hindi kami maglalakas loob na pumunta. Kapatid ko, nauwi sa ganito dahil nagpunta siya sa Black Blind Forest. Mayroong higit sa 12 iba pa. Ngunit, si Ewan lang ang nakabalik. Ano ang nangyari sa kanila sa Black Blind Forest? Alam ni Jared na ang mga multo ay hindi karaniwang nagtataglay ng sinuman at sasaktan sila. Lalo pat sundan silang lahat. Daan pa uwi. Pagkatapos ng lahat, ang mga normal na bahay sa buhay na mundo ay maraming tao na nakatira sa kanila. Ang positive. Ang enerhiya ay mas malakas. At iyon ang gagawing lugar na kinasusuklaman ng mga multo. Gayunpaman, iyon. Sinundan kanina ni Ghost si Ewan pa uwi at sinabi pa nitong papatayin ang mga Sabin. Maliwanag. Doon ay ibang bagay sa trabaho. Hindi ako sigurado sa sarili ko. Tanungin natin si Ewan tungkol dito. Hindi rin alam ni Fraser kung ano ang eksaktong nangyari sa Black Blind Forest. Maya-maya lang ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ewan bago iminulat ang kanyang mga mata. Tatay, sa wakas gising ka na. Mahal, sa wakas gising ka na. Inilunsad ni Ludovic at ng kanyang ina ang kanilang mga sarili sa kanya. Tumingin si Ewan sa kanila. Nalilito. Nasaan ako? Anong nangyari? Nakakunot ang noo niyang tanong. Hindi pa rin. Alam kong ano ang nangyari sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ludovic ang lahat. Nang mabalitaan ni Ewan na naposes siya, agad siyang nabasa. Isang malamig na pawis. Ewan, si Mr. Chance ang nagligtas sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya Sabin ay mapapahamak. Mabilis na sinabi ni Fraser sa kanyang kapatid. Oo. Magmadali at magpasalamat kay Mr. Chance. Ang nangyari kanina ay halos natakot sa impyerno. Ako, dagdag pa ng asawa ni Ewan. Salamat sa pagligtas sa akin. Mr. Chance, sabi ni Ewan habang siya ay tumayo. Nagulat man siya sa itsura ng batang si Jared. Hindi niya hinayaang mapakita sa mukha niya ang pagkagulat. Huwag mo nang banggitin, Mr. Sabin. Gayunpaman, gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa inyong lahat sa Black Blind Forest. Tanong ni Jared.